The Revenge of Billionaire's Wife, ang paghihiganti ng api. Kabanata 14. The Reason. Kinabukasan ay pumunta si Dina sa office ng kanyang manager, para ibigay ang resignation letter niya. Magandang umaga po Sir Leo. Nais ko po sanang ibigay sa iyo ang resignation letter ko. Sana po ay tanggapin ninyo. Ano? Bakit ka magre-resign? Sakto naman ang sweldo mo at hindi ka pinababayaan dito sa restaurant. Alam ko po sir, kaya nagpapasalamat po ako sa inyo sa halos mahigit 3 taon na pagtatrabaho ko dito. At okay naman ang mga kasamahan ko. Kaya lang po, hindi ko na kaya ang pambabastos ninyo sa akin, masyado po kayong malibog at sobrang manyak sa mga tulad naming mga babae. Ayaw ko po na dumating sa point na gayahin ninyo ako kay Karina. Nirerespeto po kita kaya naman ay ako na lang po ang aalis. Ano ba ang pinagsasabi mo? Kailan kita binibastos? Sir, hindi naman po siguro kayo ay may amnesia para kalimutan ninyo ang ginawa ninyo sa akin na hinihipuan po ninyo ako noong nagkaroon tayo ng staff party, kaya huwag na po kayong mag-deny. Dina, masama ang mag-akyos na walang basehan. Kahit po ipacheck natin ang CCTV. Sagot ni Dina. Hindi nagkaimik si Leo dahil alam niya sa kanyang sarili na may kasalanan talaga siya at nagde-deny lang siya. Sana po makuha ko po ang separation pay ko, kasi pinaghirapan ko din po iyon. Sabi ni Dina. Ngunit hindi na siya sinagot ni Leo sa halip ay nag-feeling siya na wala siyang narinig. Kaya umalis na lamang siya. Nagring ang phone niya, si Karina ang nag-video call sa kanya. Hello Dina, kamusta ka na? Okay lang ako Karina, nanganak ka na pala. Patingin nga ni baby. Pinakita ni Karina ang anak niya. Wow naman ang cute, mana sa tita haha. Ay, sa iyo pala at kay Lloyd. Haha. Iba talaga pag gwapo at mayaman ang lahi, parang ibang lahi lang din ang ama, haha. Nako, ang dal-dal mo talaga Dina, sumyanya si Karina na nandyan na si Lloyd. Kaya bigla siyang nag-iba ng topic. Pag nakauwi ako dyan sa Pilipinas alam mo na, kailangan makarga ko si baby ha. May pangalan na ba siya? Oo naman syempre ikaw pa. May naisip na ako, pero iwan ko kay Lloyd kung okay lang sa kanya. Sagot ni Karina. Ano naman iyon? By the way, Camilla Taylor sana, ano okay lang ba Han? Tinanong niya si Lloyd. Sumagot naman ito na okay lang. Wow nice name. Ang cute talaga ni Carmela. Sarap kurutin eh. Nakangiting sabi ni Dina. Haha. Ikaw talaga, kamusta na nga pala ang work mo? Well, ayun nag-resign na ako. Ano? Bakit naman? Nakalimutan uli ni Dina na nandyan si Lloyd habang nagdaldal siyang magkwento kay Karina. Ayun. Same scenario, friend gaya ng nangyari sa'yo na binastos ka ni Sir Leo. Biruin mo yun, nag-staff party kami, hinipuan ba naman ako sa puwet ko ng gagong yun? Hay nako. Kumukulo talaga ang dugo ko sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring iyon. Kwento ni Dina. Talaga. Naku mabuti naman at umalis ka na doon baka mas malala pa ang gagawin niya sa iyo. Sabi ni Karina. Oo nga eh. Mabuti na lang at may tumulong sa akin na isang estranghero. In fairness ha. May itsura talaga siya. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi ang bilis kong makahanap ng trabaho. Sa restaurant pa din pero mas eleganteng restaurant kaysa sa dati nating pinagtatrabahuan. Sagot niya. Talaga. Ang bait naman pala ng estranghero na iyon. Ipakilala mo ako sa kanya ha. Nakangiting sabi ni Karina. Oo naman, sige Karina tawagan na lang kita uli pag nasa bahay na ako andito pa kasi ako sa biyahe. Sige, mag-iingat ka dyan ha. Natapos ang pag-uusap nila. Habang nasa bus siya ay bumalik naman ang lungkot niya. Ang hirap talagang kumbensihin ng kanyang manager. Sana maibigay sa kanya ang dapat ay sa kanya na lahat ng pinaghirapan niya. Nakarating na si Dina sa apartment niya. Wala siyang ganang kumain kaya nahiga na lamang siya sa kanyang kama. Malalim ang iniisip niya, naiinggit siya kay Karina dahil ang bilis niyang nakakita ng soulmate niya at agad pa siyang pinakasalan. Samantalang siya ay hindi pa rin nakahanap ng Prince Charming niya. Kahit pa ganoon ay naging masaya naman siya sa naging kapalaran ni Karina sa kabila ng paghihirap niya. Nakauwi na ng bahay sina Karina at ang anak niya.
Masaya naman si Lloyd na kasama niya ang kanyang pamilya. May sariling kwarto ang anak nila, at si Evelyn ang katulong ni Karina na magbabantay ng bata. Hindi naman masaya si Evelyn dahil madidagdagan na naman ang aalagaan niya. Hindi na naman niya maaakit si Lloyd, pero sumagi din sa isipan niya na kung siya ang magbabantay sa bata may posibilidad na magkakasama sila ni Lloyd. Mabuti na lang at nakauwi na tayo Han, sobrang na-bored ako doon sa hospital. Oo nga eh. Pero iyon ang advice ng doktor kaya dapat nating sundin. Sabagay tama ka naman. Karga ni Karina ang anak niya habang pinapadidi niya, mix ang gamit ni Karina, breast milk at gatas. Sa bottle din kasi gusto niyang magamit ang gatas na nasa breast niya. Kinagabihan ay inilagay na nila ang kanilang anak sa may extension room na katabi lang ng room nila. Han, natulog na ba si baby? Tanong ni Lloyd. Yes Han, mabuti nga maaga nakatulog. Sana hindi siya magising ng hating gabi. Natural lang naman iyan Han, kasi nga ganyan pag baby pa. Pero believe din ako kay baby, hindi man lang siya umiiyak gabi-gabi. Basta busog lang siya palagi. Sagot ni Lloyd. Oo nga eh. Tama ka naman. Siya nga pala may pasok ka ba bukas? Nag-leave muna ako ng 1 week para makasama ko kayo ni baby. Oh, talaga. Sarap naman sa feeling na prioritize mo kami ni baby over your work. Oo naman, pinaninindigan ko lang kung anong pinangako ko sa harap ng Diyos. Lumapit si Karina kay Lloyd. Hinawakan niya ang mukha nito. Nakatitig siya dito at nagsabing sana ay hindi siya magbago hanggang kailan. Ngumiti naman sa kanya si Lloyd. Hinalikan siya nito sa lobby at gumanti naman si Karina. Nag-init ang dalawa nilang katawan. Umatras si Lloyd kasi naalala niya bago pa pala nanganak si Karina, sariwa pa iyong tahi niya. Bakit Han? May problema ba? Wala naman Han, naisip ko lang na sariwa pa iyong tahi mo baka kung anong mangyari sa iyo. Alalang sabi ni Lloyd. Oo nga pala, nakalimutan ko. Salamat sa paalala, okay lang ba sa iyo kung hindi natin ituloy? Honestly, hindi kasi, ang tagal na din nating hindi nagbibembangan pero okay lang mag-aantay na lang ako. Han, ayaw ko naman na i-refuse ka kasi ayaw kung darating sa point na hanapin mo sa iba ang hindi ko kayang maibigay sa iyo. Ano ka ba Karina, okay lang naman sa akin kasi naiintindihan ko naman. Mahal na mahal kita kaya naman ay kaya kong mag-antay. Hindi nila alam na nakikinig pala si Evelyn sa usapan nila. Nakaisip naman ng paraan si Evelyn, baka iyon na ang panahon na pwede na niyang maakit si Lloyd. Alam niyang kailangan ng mga lalaki ang sex, lalo na at sobrang tagal na niyang hindi nakasuksak sa asawa niya. Lumipas ang mga araw medyo naging busy na rin si Lloyd at si Karina naman ay nakakatulog na sa sobrang pagod sa pag-aalaga ng bata. Habang nag-aantay siya kay Lloyd ay nakatulog na din ito. Palaging late na kung umuwi si Lloyd dahil palagi na itong nag-o-overtime para sa patapos na project nila na kailangan pagtuunan ng pansin. Isang gabi, late na umuwi si Lloyd. Nakatulog na rin si Karina, at nang tiningnan niya ang anak nila ay tulog na rin ito. Bumaba siya mula sa kwarto nila mula sa itaas para kumuha ng tubig. Nagulat siya sa pagsarado niya ng refrigerator nang makita niya si Evelyn na nakasuot ng transparent na lingerie. Halos kita na ang bakat nitong kulay pinkish na mga utong. Oh, ginulat mo naman ako Evelyn. Hindi ka pa natutulog. Hindi pa po sir, inaantay po kita. Bakit mo naman ako inaantay? May kailangan ka ba sa akin? Tungkol ba iyan sa salary mo? Hayaan mo the next day matatanggap mo na iyon. Paalis na si Lloyd para bumalik sa kwarto nila. Nang harangan siya ni Evelyn. Sandali lang po sir, aalis na po ba kayo? Magkwentuhan po muna tayo sir. Ano bang pag-uusapan natin? Matulog ka na. Di ba sabi mo na mimiss muna ang makipagbembangan sa asawa mo? Pwede po ako sir. Nagulat si Lloyd sa sinabi ng kasambahay. Biglang nakaramdam si Lloyd ng pag-unat ng talong na hindi pa nalalaga. Ngunit bahagyang nagpigil si Lloyd. Anong pinagsasabi ng babaeng ito? Wala na ata ito sa tamang pag-iisip. What? Ano bang nakain mo, at bakit ganyan ka magsalita? Alam mo Evelyn respetuhin mo naman ang sarili mo.
Alam mong may asawa ako, mahal ko si Karina at ayaw ko siyang saktan. Huwag mo akong akitin dahil faithful ako sa asawa ko. Kaya pwede ba, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na? Sabi ni Lloyd. Hindi nakaimik si Evelyn, hindi niya akalain na ang isang tulad niya na pinagkakaguluhan ng mga lalaki ay busted kay Lloyd. Parang binuhusan siya ng yelo sa ulo niya. Napahiya siya sa kanyang amo. Biglang bumalik ang alaala niya, sa tuwing naaalala niya ang ginagawa niya sa boss niya ay nahihiya na siyang harapin ito. Uminom kasi siya ng alak bago niya sinabi iyon, kaya naman ay hindi na niya alam kung anong gagawin niya at mukhang ihaharap niya sa kanyang boss. Dahil doon ay nakadama siya ng pagkainsulto at galit, sabi niya sa kanyang sarili, hindi pa naman tapos ang lahat. Walang matigas na talong, sa nagbabagang tahong ika nga, sabay ngumiti ng malademonyetang ngiti si Evelyn. Hindi siya titigil hanggat hindi niya mahimas ng kanyang mga maiinit na palad ang mailap na dalag. Paghihiganti ang nasa isip niya, magiging masaya lang siya kapag nawasak na ang pamilya ni Lloyd. Ano ang gagawin ni Evelyn mga idol para masira ang pagsasama nila Lloyd at Karina? Hanggang sa muli mga idol, pa-like at pa-subscribe na rin po sa aking munting channel mga idol, maraming salamat po.